Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Nabalitaan nyo na? Yung sinasabi ni Amy Marcos? Sinisisi ni Amy Marcos si PBBM. Yung mababang rating daw ni PBBM ang dahilan din kung bakit bagsak siya. Bakit bagsak siya sa mga survey? Bakit mababa yung rating na nakukuha niya? Dahil daw po yan sa kapatid niya na mababa raw ang rating. Si PBBM. Wow! Kasalanan pala ni PBBM kung bakit ligwak si Amy Marcos. Wait lang. Hindi ba kasalanan mo yan? Dahil namamangka ka sa dalawang ilog? Hindi ba kasalanan mo yan? Dahil you're trying to please the Dutertes? Hindi ba kasalanan mo yan? Dahil binibira mo ng binibira yung kapatid mo na sinusuportahan ka? Hindi ba kasalanan mo yan? Tapos, sisisihin mo si PBBM of all the people. Si PBBM ang sisisihin mo? Wake up! Headline ng ABS-CBN. Amy Marcos says brother's very bad ratings bringing her down. One more. Amy Marcos says brother's very bad ratings bringing her down. Yung very bad na rating daw ni PBBM ang nagpapabagsak kay Amy Marcos. Sabi niya. Ang hirap paniwalaan ito ni Amy Marcos. Na-imagine ko si First Lady na magsasalita upon reading this eh. Mapapamura sigurado si First Lady kapag nabasa niya itong article na to eh. Coming from Amy Marcos, sisisihin yung asawa mo? Mapapamura talaga si FL dito. Sharing a family name with the president with very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys, the re-electionist senator said. Wow! Wow! Sharing a family name with a president with a very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys. Sabi po ni Amy Marcos, itakwil mo ang pagiging Marcos mo. Magpalit ka ng apelyido. Pumunta ka ng korte, papalitan mo yan. The way ng ginawa ni Bong Revilla. Papalitan mo yung surname mo. Wow ha? Liability pa pala para kay Amy Marcos ang pagiging Marcos. Liability pa pala para sa kanya si PBBM. Madam, 31 million Filipinos ang bumoto kay PBBM. Sige, sabihin natin 1 million ang DDS dyan. O sige, sabihin natin 2 o 3. Meron pang 20 plus million Filipinos. Kung dumikit ka sa kapatid mo, enough na yan para maipanalo ka sa pagkasenador. Pero anong ginawa mo? Binabastos mo yung kapatid mo. Ano yan? Dahil sa inggit? Tapos ang masaklap ngayon, sisi kay PBBM. So, kung hindi manalo si Amy Marcos ngayon, humanda kayo ha, humanda kayo. Kapag hindi nanalo si Amy Marcos ngayon, kasalanan ni PBBM yan. Yan ang lalabas yan, sigurado. Kasi ito wala pang eleksyon, sinisisi niya na si PBBM. The more na pag lumabas na ang resulta ng eleksyon sa May 12 at hindi siya pumasok sa Magic 12, alam na. Ang sisi ni Amy Marcos yung kapatid niya. Pangit kasi ng rating ng kapatid ko eh. Marcos kasi ako kaya hindi ako nanalo sa pagkasenador. Aba, matindi pala tong si ate. Oy, take note ha, Amy Marcos. Please do not vote for Amy Marcos sa nalalapit na halalan. Bumoto na kayo ng iba, wag lang si Amy Marcos. Andiyan dyan ang mga pink. Si Kiko Pangilinan, iboto ninyo, number 51. Mas mainam pa yan. Of course, wag kakalimutan si Attorney Ben Harabalos, number 1 sa balota. Wag lang si Amy Marcos. Iboto nyo na sila Heidi Mendoza. Iboto nyo na sila Bam Aquino. Wag lang tong si Amy Marcos. Yun nga lang, be ready. Kasi kapag hindi siya nanalo, ang sisi kay PBBM. Si PBBM ang may kasalanan. Matindi tong ate na to ha. In a Pulse Asia survey released in mid-April, President Ferdinand Marcos Jr.'s approval rating dropped to 25% in late March from 42% in February. Again, survey ng Pulse Asia. Pero nakabawi yan. Hindi ba natin pwede disregard yung survey? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko din disregard yung survey ng Pulse Asia, ng Okta, at ng SWS. Mababa siya sa Pulse Asia. And then a few weeks after, naglabas ng survey itong Okta Research, Okta Group, na mas credible kesa dito sa Pulse Asia. Mataas si PBBM. More than the majority na nakuha niyang rating. Pero si Amy Marcos, she's banking on the results of the Pulse Asia survey.
na mababa na 25% lang. At nagiging liability si Marcos sa kanya. Aba, matindi tong ate ha. Pre-election surveys meanwhile suggest that Senator Marcos is trailing the likely winning senatorial contenders in the May 12 midterm elections. Hindi siya pumapasok sa Magic 12. Though pasok naman sa top 20, pero hindi siya pumapasok sa Magic 12. Sa madaling sabi, kailangan kasi makapasok ka sa top 7 or top 8. Kasi yung 9, 10, 11, 12, yung last 4 spots na yan, matindi yung laban dyan. Ano yan palitan yan, sipaan ng sipaan yan eh. Kaya sa survey, kahit pa paano, pumasok ka sa top 7 or top 8, yan, medyo kakampante ka na dyan, medyo gaganahan ka na dyan, maganda yung laban mo. Pero kung nasa 11 spot ka sa survey, 11, 13, 14, 15, even 10th spot, 11, 12 spot, medyo dehado yan. Kasi mamaya biglang may aangat dyan. Halimbawa, si Benhar Abalos, hindi siya pumapasok sa Magic 12, eventually, aangat yan. Pagdating ng eleksyon, lataas siyang ranking ni Benhar Abalos. Napakahusay ng mama. Di ba? Huwag natin sayangan yung mama. Number 1 sa balota, Benhar Abalos. Ito, aangat yan. Pasok sa Magic 12 yan. It is very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Si Amy Marcos nagsasalita dito ha. Dahil sa apelyido ko, Marcos rin ako, damay-damay talaga ako. Sabi ni Marcos sa kanyang interview sa ANC. One more. It is very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Dahil sa apelyido ko, Marcos rin ako, damay-damay talaga ako. End of quote. Amy Marcos. Wow. Sobrang sama daw po. Very bad ha. Very, very bad. Ang sama nun ha. Doble-doble na. Sobrang sama ng rating ng administrasyon na ito at dahil sobrang sama, damay siya. Madam, bakit mo isisisi kay PBBM? Ano ba yung ginawa mo in the last months, in the previous months? Ano yung ginawa mo? Maraming nagalit sa'yo. Dahil, number 1, yung kapatid mo na isang Marcos, binibira na ng mga DDS. Ni Duterte mismo, hindi pa nakakulong si Digong dyan. Ni Sara, si Sara, sobra, pero kaibigan mo, sige, maintindihan mo pa yan. Si Digong, at ng iba pang mga DDS, binira yung kapatid mo. May ginawa ka ba para ipagtanggol yung kapatid mo? Wala. Kinampihan mo pa yung mga taong nangahamak sa apelyido mo, sa pamilya mo. Number 1 yan. Kaya maraming nagalit sa'yo, na mga loyalista, mga supporters ni BBM, kakalas sa'yo. Pangalawa, halatang halata na ng mga DDS na ikaw ay manggagamit. Ginagamit mo ang mga Duterte para makakuha ng Duterte votes. Alam nila nabasa nila Panelo yan, nabasa nila Harry Roque yan, alam nila na ginagamit mo ang mga Duterte. So hindi ba factor yan? Bakit mababa yung rating mo? Nawalan ka ng supporters na mula sa PBBM camp? Nawalan ka ng supporters mula sa mga Duterte camp? Paano hindi ka bababa? Kaninong kagagawan yan? Kayong kagagawan yan, sa'yo yan. Huwag mo isisi kay PBBM yan. These approval ratings are impinging on me. That's very clear. Senator Marcos said members of the administration slate have been faring better in surveys because they are not being punished in the same way that I am, since they are not related to the president. Swerte pala ng mga alyansa candidates. Kasi hindi daw tulad niya na pinaparusahan. Sinong nagpaparusa sa'yo? Una, maraming gustong pumasok sa alyansa. Limited lang yung slots, 12 lang yan. Maraming deserving senatorial candidates, 12 lang yan. Pero binigay sa'yo yung isang spot, very important spot. Kasi 12 lang yan. Kahit na ayaw sa'yo ng mga ibang miyembro ng alyansa, binigay sa'yo yan dahil kapatid ka ng presidente. Binigay sa'yo yan. And then, magwi-withdraw ka. Sa gitna ng gera, magwi-withdraw ka. Alam naman, palitan pa ng alyansa yan. Siyempre, magiging bakante yung spot. Na kung sana noong una pa lang, sinabi mo na I'm not interested to be part of alyansa, sana nakahanap ng replacement mo prior to the launching ng alyansa candidates. Pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon, maswerte pa pala yung mga kandidato ng alyansa dahil hindi sila pinaparusahan the way na pinaparusahan daw siya dahil hindi naman siya related sa presidente. Sino nagpaparusa sa statement na to?
Si PBBM, pinaparusahan ka? Aba, matindi. They have also stayed out of the fray between factions led by Marcos Jr. and by former ally, Vice President Sara Duterte. She said, ay di gayahin mo. Gayahin mo yung style ni Erwin Tulfo. Gayahin mo yung style ni Tito Soto. O pasok sa top 5. Si Abby Binay, gayahin mo. Si Pia Cayetano, gayahin mo yung style. Kung gusto mong manalo. Ang problema, wala kang kakamuti sa mga yun. The palace earlier said Marcos Jr. is not alarmed by the ratings and that his work continues despite the numbers. Exactly, naman natin makakalimutan yan. Yes, they look at numbers, pero hindi ang batayan ng desisyon ay ang ratings. Di ba? May plano, may Philippine Development Plan. Magtutuloy yung plano na yan hanggang matapos ang kanyang termino at hindi factor ang ratings. Yes, at some point, ka-coffee, posible magkaroon ng paglilihis ng programa or kunya pagmamaneuver ng bahagya, pero merong plano, may Philippine Development Plan. Itong plano na to ay science-based, data-based, data-driven. Itong plano na yan at hindi dahil sa resulta ng Pulse Asia na posible na na-impluwensyahan yung resulta ng survey na yan. Di ba? Oh. Bakit nangangamba si Amy Marcos? Bakit sabi niya na dedihado siya ngayon? Bakit sinasabi niya na bagsak ang rating niya? Ang tanong, di ba inendorso siya ni Sara Duterte? Hindi ba siya confident na maipapanalo siya ni Sara Duterte? Kala ko ba solid ang Duterte votes? Kung si Amy Marcos inendorso ni Sara Duterte and you believe in Sara Duterte, huwag kang kakabahan. Kasi kung solid talaga ang suporta ni Sara at sinabi ni Sara na iboto niya si Amy Marcos, susundin siya ng supporters niya. Sa madaling sabi, hindi ganyan kasolid ang boto ni Sara. At alam ni Amy Marcos yan, kaya siya dihado. Kaya sinasabi niya dihado siya. Even with the endorsement of Sara Duterte. Paano pa pag wala? Hindi siya inendorso ni Digong eh. Si Amy hindi siya inendorso. Duterte lang ang inendorso. Wala si Amy Marcos dyan. Oh, hindi pala enough yung endorsement ni Sara. Clive Arguelles, President and CEO, opinion polling firm WR Numero, noted that Senator Marcos has been on a consistent decline in their surveys. Oh, pababa daw po yung rating ni Amy Marcos sa survey, sabi ng WR Numero. While Senator Marcos received the endorsement of the popular Vice President, Arguelles told ANC on Tuesday it was not enough to put her back in the safer positions. O sabi ng analyst, hindi sapat ang endorsement ni Sara Duterte para makakuha ng ligtas o sure spot sa Magic 12 itong si Amy Marcos. Very clear. Kaya siguro masama loob ni Amy Marcos ngayon, kaya naghahanap ng masisisi. WR Numero on Tuesday released the results of the final senatorial survey where Senator Marcos ranked 13th to 14th in the race for 12. Pulse Asia's April survey meanwhile placed her in the 14th to 18th spot. Pulse Asia President Ronald Holmes on Tuesday noted Duterte's endorsement of Senator Marcos and other candidates would depend largely on her machinery to make sure that those that she supports would actually get the votes. Ito pa nga eh. Hindi naman lahat ng DDS eng-eng. Naniniwala tayo marami pa rin matatalinong DDS. Even with the endorsement of Sara Duterte, galit sila kay Amy Marcos. Si Harry Roque lang naman yung eng-eng na galit siya doon sa tao, iboboto niya pa rin dahil sinabi ni Sara Duterte. Bulag siya eh. Pero hindi lahat ng DDS ganyan. May mga matatalinong DDS. Ikaw, galit na galit ka na dyan kay Amy Marcos. Alam mo namang gagamit yan. Porkit inendorso ni Sara Duterte at sinabi ni Sara Duterte na iboto niyo si Amy Marcos, iboboto mo? Definitely hindi. Hindi kasi Harry Roque eh. Si Harry Roque lang naman yung eng-eng. Naboboto kahit galit siya, kahit masama sa loob niya. Kasi kung anong ibigay sa kanya ni Sara, kukunin niya, kakainin niya. Umamin siya dyan. In fact, ilang beses na raw siyang napahamak dahil sa mga maling desisyon ni Sara. Sige pa rin siya. Oh. Kaya bagsak si Amy Marcos. Wala pang sariling stand. Ito nga sinasabi sa article na to eh. Senator Amy's position very confusing. Senator Amy Marcos left the administration back alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate nitong Marso lang after leading an inquiry into former President Rodrigo Duterte's arrest. Yung pagkakahuli dyan sa ICC. In fact, ginamit niya na pa nga si Digong eh. Ginamit niya pa yung sitwasyon ni Digong eh para mag-conduct ng investigation dyan sa Senado.
Nakalibre pa siya ng promotion dyan sa Senado. All eyes ang media dyan sa investigasyon dyan sa Senado. Pero hindi pa rin nag-take effect. Kasi alam na nga eh. Alam na ang attitude ni Amy. Yung mga BBM supporters, alam na yung ugali niya. Yung mga Duterte supporters, alam na ang ugali ni Amy na manggagamit lang yan. Kahit anong gawin niyang tumbling, mababa siya sa rating. Ipagdasal niya na lang na pumasok sa Magic 12. Yun na lang ipagdasal niya. At wag siyang maniwala sa survey, wag siyang maniwala sa rating para lumusot siya. Yan na lang ang pag-asa niya. Dahil, nagising na eh. Ang mga loyalista nagising, ang mga DDS nagising dito kay Amy Marcos. Ang masaklap ngayon, bakit ang sisi niya sa presidente? Si PBBM ang sinisisi niya. Madam, mag-isip ka naman ng iba. Diba? Sisihin mo rin yung sarili mo. Try to assess yourself. Anong ginawa mo? Bakit ganyan ang galit ang tao sa'yo? Hindi si PBBM ang sinisisi mo. Diba? At kung ayaw mo maging Marcos, then change your surname. Go to court. Papalitan mo yung pangalan mo. May pera ka naman. Diba? Sige, komento ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa YouTube, marami pong nanonood sa atin sa YouTube, hindi pa nakasubscribe. Madali lang ka-coffee, click nyo lang po yung subscribe. Libre po yan, wala po yung bayad, no? Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page. Click lang po ng follow. TikTok, click lang po ng subscribe. Sige, ka-coffee. Pansamantala muna ako magpapaalam sa inyo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.